Hindi po modus ang aking party. Pero pag naman hindi kami nagblablag pero tumutulong, sasabihin nyo hindi na kami tumutulong. Tumutulong kami kahit walang video. Tumutulong kami dito sa Maxilog nang walang vlog. Kasi ayaw na namin na may masasabi pa sa amin ng tao, pero hindi. Palaging may nasasabi sa amin ng tao. So nung nakausap ko yung magulang, ang sabi sa amin, mag-ready daw kami kung dadaanin daw nila to sa legal. Isang restaurant, isang CCTV footage, at isang lalaking nahimatay sa loob ng kainan. At isang pamilyang nagbanta ng legal action. No? Ang tanong dito, modus ba o totoong may kapansanan? At sino ba talaga ang dapat umunawa? Kanino? So Master, hello mga stories, welcome back sa isang mga another random reactions dito sa ating channel, sa ating channel My Stories. Ako pala si Marky, no? At ngayon, for today's video, pag-usapan natin yung buong social media. Gusto kong pag-usapan natin ng maayos, no? Nang walang bias at walang diretso sa punto, okay? Ito tungkol sa issue ng Maxilog restaurant, no? Na isang kainan na nag-post ng CCTV footage ng isang lalaking pumasok sa kanilang establishment, no? Nagmatay, hiningi ng pera, nagpakamalanyang nagmomodus, no? Lumalabas ang lalaki ay may PWD ID at diagnosed na may intellectual disability o autism, no? Nag-viral, nagkagulo, nagsorry na ang Maxilog dito. At nag-post na ang kapatid dito at nagbanta ng legal action ang pamilya kung nalinis. So, ngayon mga stories, sa pag-usapan natin ang lahat ng anggulo natin. Okay? Hindi tayo kakampi sa kahit sino mga yan, ha? Hindi tayo kakampi sa kabila, hindi kakampi sa isa, ganito, ganyan. Kakampi tayo sa tamang pag-iisip. Okay? Kaya panoorin ninyo muna itong video ng Maxilog at pagkatapos mag-uusap tayo. Make sure na panoorin ito hanggang dulo para maiintindihan nyo kung ano ang dahilan. Okay? So, ngayon, panoorin natin itong ito kay Maxilog, no? Una, ito naman yung CCTV footage, no? Yung nakalagay dito, CCTV footage video. Okay, ito na yan. Hi guys, good morning. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kahapon naka-public apology na kami dun sa lalaking nasa CCTV na pumasok dito sa resto. Nakalungkot lang kasi patuloy ang pambabash namin dito sa Maxilog na kami daw hindi nakakaintindi sa mga PWD. Hindi daw kami nakakaintindi sa may mga autism na katulad ng ganyan. Gusto ko lang sana ipaliwanag sa inyo na sa dami na pumapasok dito sa Maxilog, nagdodoble-doble ingat lang din kami. Pero hindi ko alam na siya ay merong autism, PWD kasi unang-una, nung pinesenta na sa amin yung ID, akala namin modus kasi may bura, puro bura, walang contact number, walang kahit ano. Gusto naming tawagan yung pamilya ng lalaking yon, kaso walang contact number na kahit ano. So gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na lahat naman ginawa namin. Tinignan namin yung ID niya, pangalan lang niya nandun at yung address. Na mali pa sa sinasabi niya kasi yung address doon ay taga-Mayaw pero sinasabi niya uuwi siya ng Lukban at humihingi sa amin ng 200 pesos. Hindi namin alam ang gagawin namin kung paano namin siya maiuwi sa kanila. Kaya tumawag kami ng barangay, tapos bigla siya tumakbo palabas, umalis siya at siya'y galit. Sa totoo nga lang, pinahanap ko pa siya para bigyan sana ng tulong, kaso wala na siya. So lang din linawin na ang dami din nag-comment sa comment section na ang daming nabiktima ng bata na ganun yung ginagawa, na hihingin 200, naghihimatay-himatayan. Kasi kung makikita nyo sa CCTV at ipapapanood ko sa inyo yung footage sa CCTV para malinaw po tayong lahat. Papapanood ko sa inyo itong CCTV kung nasa itong lalaking ito. Nandito siya sa labas at sumisilip siya sa kabilang resto at bigla siyang nahimatay. So binitawan niya yung dalawa niyang bag at yung laman nun ay may cellphone at wallet ng isang babae at sumilip siya sa paligid niya at wala nakapansin sa kanya at bumangon siya ulit. Tapos niyang bumangon, pinunasan niya yung salamin ng pinto ng kabilang resto dahil siya nagmo-moist at hanggang sa nakita na siya at pinunasan niya. Matapos nun tumalikod na siya at makikita niyo kung paano ulit siya natumba at naging matay-himatayan. Malinaw naman siguro sa inyo kung anong nangyari. Tapos makikita niyo yung mukha niya, ayan, bigla siyang tumingin sa kanyang paligid. Nakita niya na walang pumapansin sa kanya kaya ayan, bigla ulit siya humiga. Pagkahiga niya, bigla na siya bumangon para lumipat dito sa Maxilog. Kaya nung napanood namin itong CCTV na to, bigla kami napaisip na isa itong modus. Makikita nyo na normal siyang pumasok dito sa Maxilog hanggang sa nakinig nyo naman siguro kung paano ko tawagin ng misis ko dahil may ginagawa po ako sa loob at kita nyo yung mga staff ng Maxilog kung paano sila nag-alala at dito sa ating customer. At biglang tiningnan ni Patricia yung dala niyang ID at ito nga ay isang
Sabay tinignan ni Mrs. ang ID nito at wala kaming nakitang kahit anong contact number kasi may mga pahi yung kanyang ID. Iba din yung address na sinasabi niya saan nakalagay na address dito sa kanyang PWD ID. At tinignan na ni Patricia yung mga dala niyang bag kasi gusto niya makita kung meron ba itong dalang ID o iba pang contact number ng kanyang pamilya. So, intellectual At kung mapansin nyo na tumawag na kami ng barangay, bigla na siyang naiba yung mood, bigla na siyang nagaganyan na hindi namin maintindihan kung ano yun. So nakita yan yung friend ng misis ko, naka-table niya. So medyo kinabahan siya sa nangyari. Kung mapapanood nyo, ito po yung ginawa niya. Dito na siya magsisimulang magalit. Kung mapapansin nyo, yung magiging reaction niya. Yung security sa likod niya is nabilinan ko na siya nang bahala dun sa lalaki kung may kailangan o problema. Kaya ayan, agad niya ito sinundan. Kung makikinig nyo, ito yung nangyari. Sa totoo lang, halos lahat ng mga bata humihingi ng tulong. Pinapakain namin dito pero napapanood yun hindi. Kasi hindi namin binablog. Kasi pag naman binag namin, sasabihin nyo pinagkakitaan namin. Pero pag naman hindi kami nagblablag pero tumutulong, sasabihin nyo hindi na kami tumutulong. Tumutulong kami kahit walang video. Tumutulong kami dito sa Maxilog nang walang vlog. Kasi ayaw na namin na may masasabi pa sa amin ng tao. Pero hindi, palaging may nasasabi sa amin ng tao. Ngayon, ang misis ko naapektuhan na. Editor ko naapektuhan na. Staff ko naapektuhan na. Tapos patuloy pa din ang pambabash sa Maxilog. Sa totoo, yung vlog namin na daily vlogs every 8 PM, pansin nyo, wala kahapon, isang araw. So sabi ko, pending muna. Kasi gusto ko muna maayos to, gusto ko buo ulit kami lahat dito. So nung nakausap ko yung magulang, sabi sa amin, mag-ready daw kami kung dadaanin daw nila to sa legal. So ako naman, syempre, okay, sige. Sabi ko, sige po, nirespeto ko namin yung desisyon nyo kung dadaanin nyo po sa legal. At ako naman, syempre, punta naman ako sa private attorney ko para sabihin lahat-lahat. Kung sakaling dumating man yun, yung point na yun, haharap naman tayo. Tutuusin, sabi nila, bakit hindi namin kinontak yung magulang? Paulit-ulit namin sinasabi sa inyo na wala nga contact number eh. Tapos ganyan yung nangyari. Naisip talaga namin na modus to kasi yung PWD ID niya is puro pahit. Tapos iba pa yung litrato dun sa picture, sobrang bata, siya ay binata na. Tapos yung iniimik pa niyang address ay iba sa address dun sa ID niyang nakalagay. So naisip talaga namin modus. Kaya kami humihingi kami ng sorry, pasensya kung nakaimik kami ng salitang modus. Kung nasaktan ng pamilya niya dahil umimi kami ng modus, sobrang pasensya po, sobrang pasensya. Tapos ito, nag-post yung kapatid niya na, so nasa post, hindi ko na para basahin pa lahat, pero ito yung sinabi niya na hindi po kami nagkulang sa pag-aalaga sa kanya, siya po ay nag-work para magkapera, hindi naman po siya pinapabayaan. So mula nung nilabas ko yung video, ang dami na nag-message sa akin, nag-comment na ganun din nangyari sa kanila, nahihingi ng 200, pamasahe, may himatay, tutulungan, hihingi ng 200, syempre bibigyan, tapos may himatay ulit, tapos hihingi ng tulong, hihingi ng 150, 200, pamasahe, tapos dito sa amin ganyan din. Yun ba ang tanong ko lang tatanungin ko, yun ba ang pagtatrabaho na sinasabi nyo? Alam namin sa part namin na mayroon kaming pagkakamali dito. Pero sana, wag naman sa aming lahat. Kasi kung sa inyong negosyo nangyari to, na biglang may papasok, may matay, may customer kami. At sa mga nagsasabi na ako daw ay naglilinis-linisan, sa totoo lang naman, nakita niyo pa ako sa video, wala ako doon sa video. Kasi una na andun ako sa kusina namin, nagluluto ako. Huwag niyo sisisihin ang editor ko. Dahil lahat ng staff ko dito, may gawin silang mali. Sa akin lahat talaga ang bato niyan. Kung nasaktan man kayo, nasabihan namin ng modus, pasensya po. Pinakita ko lang sa inyo yung CCTV footage para mas malinaw sa lahat, para mas maintindihan ng lahat. Okay, so yun mga stories, no? Kung napanood yung video, no, yung sa TTV footage, so nalaman natin yung konteksto yung about sa yung video na yun. So mga stories, yung currently na yung video na yun ay deleted na. So wala nang deleted na yung video at ito yung sinabi doon ito sa public statement o yung public apology nila sa Maxilog, itong restaurant nito. Ito nyo.
guys, so ako po pala si Luther, owner po ng Maxilog. About po sa nangyari kagabi, humihingi po ako ng sorry dun sa pamilya nung lalaking pumasok dito sa Maxilog na naipost namin sa page na ang ginawa niya is nahimatay siya dito sa gitna ng store habang may customer. Sa totoo lang nung araw na yun ay wala po ako doon at nasa loob ako kasi may ginagawa po ako. Then nagulat na lang ako kung bakit sila nagsigawan dito. So si Mami yung nakaupo dito at siya mismo yung nakasaksi dun sa lalaking nahimatay dito. In behalf of Team Maxilog, Luther Barreto, our production staff, our editing team, we sincerely apologize, hindi lang po sa family, kung hindi po sa inyo, to the public, sa nangyari po na posting na nagawa ng aming team. Alam ko po, marami po sa inyo, merong kanya-kanyang opinion, at alam ko po talagang na-trigger. Everyday po yung triggering na yan, yung bashing na yan, masakit po talaga ang makatanggap ng mga masasakit na salita. Pero alam ko rin po na nasaktan din po ang pamilya at ang taong involved sa posting namin. Gusto lang po namin sana ipaliwanag ang aming side, pero syempre po ang opinion niyo pa rin ay nire-respeto po namin. Ang nangyari po dito kagabi, nakaupo ako dito mismo sa upuan na ito, at ayan po ang aming pintuan. So nangyari po diyan, si Kuya pumasok dito. And what he did was, pumasok siya, tapos may dala din po siyang bag na pang babae, na maliit lang, na may lamang cellphone. So ngayon, ipinatong din niya sa lamesa. Napanood ko po kasi siya, dahil syempre ako naman po ay kahit na kumakain dito, pinag-aaralan ko po ang operations ng mga tao sa paligid namin. Paglabas niya, nagpatingin-tingin siya sa labas, bago pumasok po siya dito, isinara niya yung pintuan at nagpakatumba, nagpakalaglag po siya dito sa sahig. So syempre, ang customer po namin, unang reaksyon ay tinulungan, lumot yung lalaki. At tinignan po namin kung may injury, kasi kung tumama ang ulo, syempre titingnan natin. Tapos napansin ko po nga na may ID. Nung makita ko yung ID, nakalagay po sa ID ay picture ng isang bata. Wari ko dun sa ID is wala pang 10 years old siguro, yung itsura niya. Tama ba ako, Chay? Wala pang 10 years old ang itsura nung bata dun sa ID. Nakalagay po ay intellectual disability ang nakalagay po doon. Ngayon, napansin ko walang contact number, tapos may burado eh. Yes, may parts na burado kung paano natin makokontakt yung kung sino man ang responsible dun sa pangalaga dun sa bata, nakaburay. Tapos, nakalagay na address is Tanmurang Mayaw. Pero nung tinatanong namin yung lalaki, pagkabuhat namin sa kanya, hindi po ba kapag ang isang tao ay nahimatay, wala pa sa huwisyo yan. Ang isang tao nahimatay ay maaari nanlalamig or iba kung tumingin. Siya talaga, kaya po ako nakaisip na there's something else. Nagsalita po agad siya, Chay, na kailangan niya ng 200 pesos. Siyempre, dahil nga ayaw po namin agad musga, kinausap siya ni Chay, binigyan ng tubig, inintindi, inalam niya sino ang magulang mo, saan ka nakatira, inilalaban niya na siya daw ay Tagalukpan. Habang kinakausap siya, sabi namin, hindi namin alam kung paano namin makakontak ang pamilya, yung mga gamit niya, dami po niyang dala. Meron siyang dalang backpack, may dala pa siyang envelope na malaki, na marami rin lamang papeles, at may dala din siyang bag na may cellphone. So kung halimbawa may masamang loob na makakakita sa kanya, talaga siya po ay wala po sa katinong pag-iisip, ay yan po ay napakadaling nakawan at napakadaling prohisyuhin. But anyway, so habang nandyan siya, kinakausap namin, sinabi namin na, o sige, tumawag tayo ng barangay, tumawag tayo sa otoridad para may uwi natin ng ligtas itong tao na ito. Kung talagang siya po ay may diferensya or hindi po siya okay. Nung iniimik po namin, natatawag tayo ng tulong, umiimik siya. Hindi muna. Kasi nung habang kinakausap niyo siya dito at binigyan siya ni Chay ng tubig, nung chinek ko yung CCTV sa labas, sabi ko, bakit yung lalaki pasilip-silip dito, tapos bigla siyang mahihimatay, tapos titingin siya sa paligid niya, wala nakakita, babangon ulit, tapos pumunta siya dito sa kabilang resto, syempre yung salamin ay nagmo-moist, pinunasan niya, nung pinunasan niya, di kita niya siya sa labas, bigla siyang nahimatay ulit. Tapos hindi siya pinansin, tumingin siya kaliwat kanan, bumangon siya, pumunta naman siya dito sa Maxilog. So sabi ko, Mami, ba't ganito yung video? Tapos, yun na nga, since wala ako nun dito, pinanood ko sa CCTV at ako po ay mismo humihingi ng sorry, pasensya sa pamilya nun kung na-post mismo sa social media. At ako, sasabihin ko sa inyo na hindi na ako nag-edit ng mga vlogs ko. Tumawag sa akin yung kapatid kasi wala na kami dito ni Mami at ako ay nasa date kami ni Mami kasi birthday niya. So, nung nasa labas kami, tumawag sa akin yung kapatid, sir, kapatid ko yan, nakausap ko na yung kapatid. Pero kasi, Daddy, I want to clear, kasi we've been getting bashing from other viewers na bakit hindi mo na kumontak sa family. Yun po yung initial na ginagawa po namin. At kung bakit po, gusto ko rin po paliwanag, bakit hindi daw namin inalam muna kung talagang intellectually incapacitated si yung bata o yung lalaki. Nung narinig kasi niya, na sinabi namin sa kanya na hihingi kami ng tulong, yung ginagawa niyang mga ganyan-ganyan or yung actions na ipinakikita niya sa amin, bigla niyang itinigil, tumingin siya sa amin at umimik siya ng, ayoko ng tulong. Hindi ko kailangan ng tulong. Di ba yung imik niya? Ayoko ng tulong. So sabi namin, okay, bakit ayaw ng tulong? Di ba? Kung talagang may problema. So ako po, siguro ay nakaisip na baka naman po hindi talaga ito totoong may diferensya at naisip ko ay baka ito ay ginagawang isang modus. So ngayon ako po ay humihingi ng pasensya sa inyo dahil ako talaga yung nakaisip. Nung narinig niya na sinabi ko dito kay China, tumawag ka sa otoridad para ito'y maiuwi natin ng maayos, ang ginawa niya, nagalit siya. Naging frustrated siya. Talagang ganyan pa siya, bigla na lang po siyang tumakbo, hinampas niya yung pintuan namin na
mistulang parang siya ay naiinis dahil hindi niya nakuha yung gusto niya na pera. Diba? Kasi humihingi talaga siya ng pera sa amin. Siya ay magkano ang hinihingi niyang pera? Very distinct siya sa pagsasalita. Yes po, 200 Humihingi siya ng 200, to be exact. So ngayon po, kaya kami nakaisip na hindi po ito biro at maaaring modus. Kaya lang po talaga yung naging, kung alam niyo naman po, ang social media postings ay very manipulative. Kaya natin i-manipulate ang mga situations. Ang mali po ng Team Maxilog or team ng production staff natin is ginawa pong katatawanan at ginawa po namin, kumbaga, nakapagbitaw kami ng masasakit na salita laban sa aming kapwa. Ako po ay very clear na lagi ko sinasabi sa team namin. Kaya nyo na hindi makasakit sa kapwa. Walang problema na mag-vlog kami. Walang problema na mag-post kami. Pero ang ayaw po namin ay makakasakit tayo sa iba. Hindi ba, Brad? Papakilala ko sa sarili ko. Ako po yung editor po ng Max Club Team po dito sa restaurant ni Sir. At una po sa lahat ay nahingi po rin ng patawad po sa mga nakikita ko pong comment na sabi, bakit nila kinambay? Ganon. First of all po ay hindi po talaga ako masyado kapisadong social media na sa mga sensitibo mga salita. Siyempre, baguhan din naman po akong editor, nag-apply po ako sa Sir Luther ay baguhan po ako, tinuruan din po niya ako. Since naging moral lesson na po sa akin sa mga kung ano mga magiging accidente po sa susunod or mga magiging outcome dito sa pangyayari na magiging vlog dito ay tsatsagain ko talagang intindihin muna bago kung anong flow pa ganong video na ipapakita ko sa inyo. Kasi minsan, pag makakala niyo malungkot pero ang ginawa ko nakakatawa pala siya. So, yun ang ayos ko sa sarili. Kaya nahingi pa rin po ako sa inyo ng patawad sa nabiktima ko pong pamilya noon ay nahingi po ako ng patawad sa inyo kasi hindi ko naman po talaga ini-expect na ganito po talaga magiging outcome. So, yun lang. Napakilala ko na sa inyo si Brad sa lahat ng vlogs ko, sa page ko. Siya na mismo yung nag-handle niyan. Kaya ako, malaya-malaya na nakakagawa dito sa resto. So, pagkatapos ng vlog, luluto na tayo, tumutulong na tayo sa kanila. Kasi meron na tayong Brad na nag-edit ng mga vlogs natin. So, ako mismo, humihingi ako ng tawad sa pamilya ng lalaking na i-post sa page ng Maxilog. So gusto ko lang I just want to share kasi ako po medyo nasanay na rin ako. Hindi man nasanay pero ang mundo natin, napakabilis mag-judge. Ako, palagi akong binabash. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, gigising ako, meron pang magpakamatay ka na lang dahil sobrang arte mo. Ganyan. Ganyan pong ka-cruel ang ating mundo. Pero gusto ko rin pong sabihin sa inyo na bilang isang magulang, bilang isang nanay, nararamdaman ko po ang pain nung pamilya, nung ina, ng lalaki na nai-post. Kami po, in behalf of Team Maxilog kay Daddy, kung kinakailangan po natin na lumapit sa mas mga departments na nangangalaga sa mga ganito, kami po ay willing pong makipagtulungan. Kami po hindi maraming pera. Kung mapapansin ninyo, kami po ay nagtatrabaho ng marangal, kaya nga po may restaurant. Si Daddy yan ay wala ng pahinga dahil sa mga nagsasabi na mayaman, ganyan, for the content only. Kaya din po kami nagpo-post at kaya din po kami gumagawa ng content dahil kami po ay nangangarap din na umangat sa buhay. So ngayon po, kami po ay marami dito nagsasabi pag may lumalapit, humihingi ng tulong sa amin. Kami po ay tumutulong ayon sa aming kakayanan. At kung meron po kaming natatanggihan, dahil naranasan po namin na pag napagbigyan ng isa, napagbigyan ng dalawa, wala naman pong tigil ang pagdating ng mga humihingi sa amin. Hindi po namin kayang tulungan ang buong Pilipinas. Kung ating gobyerno nga po ay tayong tinatakasan at ninanakawan pa, ano pa po kami mga ordinaryong tao na nagsisikap po magtrabaho. For awareness po, ako po bilang isang ina, I was bashed kung bakit napakahigpit ko daw sa mga anak ko. Palagi po ako nasasabihan, ano ba yan? Yung mga anak, sobrang arte ko daw dahil sobrang higpit ko sa mga anak ko. Inaalam ko talaga mga kaibigan. Bilang isang ina, naunawaan ko na may sariling buhay po ang ina nung lalaking naging biktima kahapon ng posting namin. Naunawaan ko na yung mga kapatid niya, hindi din sila matutukan dahil siguro kagaya rin namin, naghahanap buhay. Pero siguro po dahil special case po talaga ang inyong pamilya or inyong kapamilya, ako po ay nakikiusap, ako po ay masaya din na hanggang dito lang yung nangyari dun sa lalaking yun. Paano po sa dami niyang dala kahapon at siya ay natambangan, nakita may cellphone kasi talagang litaw na litaw po yung cellphone dun sa bagi. Paano kung siya po ay naabangan at nasaktan or nabangga, this oras po yun ng gabi, wari ko yun yung mga alas 9 na ng gabi, siguro po ay hindi rin mangyayari ito kung tayo po bilang pamilya, unang-una kung alam niyo naman po talaga din ma'am, sana na nakakatakas po yung lalaki. Yung ID, unang-una, dapat po yan updated. Wala po kaming means na makontak po kayo. Ayaw din naman namin sana pakilman ng kanyang personal na bagay kasi kita ko naman po na yung lalaki po ay nasa tamang edad na. Hindi po siya bata. Pero yung nasa ID, picture ng isang bata. So nakaisip kami na maaaring ito ay ninakaw lang itong ID na ito or hindi kanyang pag-aari. Kaya po kami nakapag-isip na ito isang modus. Ako bilang isang ina, kahit saan man po magpunta ang aking mga anak, although I cannot speak, hindi ko nararanasan yung pinagdadaanan ninyo, pero aking po mga anak ay sila naman po ay walang mental disability, pero very strict po ako sa mga pupuntahan nila kahit po ang aking anak ay teenager na rin. Kami po ay talagang nag-iingat at sana po maging aral ito sa lahat ng mga magulang. Hindi kailangan na may disability sa pag-iisip,
na ingatan po natin ang ating mga anak. Ako po ay masaya na ito lang talaga kung tutuusin yung nangyari. Kagaya nga dyan, marami dyan mga magnanakaw, marami po dyan mga siraulo na pwedeng masaktan yung lalaking yun kahapon. So sana po, mag-ingat po tayo para maiwasan yung mga ganitong pangyayari. So yun nga. Yun lang guys, sana yung side namin is nakinig nyo. So sila na po yung nagpaliwanag dito kasi nung oras talagang yun is wala ako dito kung nasa loob ako nun. Pero asap ginawa ko yung mga lutuin doon kasi isa ako sa mga nagluluto sa loob. At sinubukan kong ipahabol kay Dambi yung lalaki para bigyan ng tulong kaso hindi na niya nakita. Sabi ko, abutan pa sana namin ng tulong para at least makauwi siya safe. So sana guys, nakinig yung side namin at ako mismo ang humihingi ng tawad sa inyo, lalong-lalo na sa pamilya ng lalaking nasa post ng Maxilog page. Okay mga stories, yun yung ano niya, no? Yun yung kanyang, that's all yung video na yun, no? Yung mga stories, no, napanood, yun yung, that's all yung dalawang video na pinanood ko sa inyo, no? Ngayon, pag-usapan natin yung punto por punto, okay? Una, sa CCTV footage, ang nakita natin sa footage ay isang lalaki na nasa labas ng restaurant, okay? Sumisilip siya, nagpakatumba, no? Tumingin sa paligid, ganyan, di ba? Mapansin, bumabang, walang pumapansin, no? Bumangon, lumipat sa kabilang resto, di ba? Pinunasan yung salamin yung pinto, natumba ulit, di ba? At walang pumapansin, okay? Bumangon siya. At lumipat ng yung maxilong, pumasok, at doon siya naimatay. Naimatay sa loob habang may mga customers doon. Okay. Master, ngayon, kung ikaw ang may-ari, sabihin natin ikaw nanonood dyan mga stories, no? Ikaw yung may-ari ng restaurant, no? At nakita mo yan sa CCTV, ano ang iisipin mo? Sasabihin mo na bagay na, PWD yan, autism yan, intellectual disability yan, intindihin natin? Well, hindi. Kasi, at hindi ka masama kung hindi yan ang unang pumasok sa isip mo. Kasi mga stories, no? Kasi ang nakita mo sa footage ay isang pattern ng behavior ng mukhang kalkulado. Okay? Ng kalkulado. Sumisilip, tumumba, tumingin sa paligid, bangon, lipat, tumba ulit. Okay? Tingin, bagon, lipat. Okay. At totoo niyan mga stories. Kahit sino pa ang posisyon ng Maxis na yan, mapapaisip ng modus yan. Okay? At masasabi ko, hindi mali ang mag-isip ng gano'n, ang konteksto ng nangyari. Okay? Kasi ang Pilipinas, mga stories, no? Totoo naman may mga gumagamit ng himatay-himatayan para mangingi ng pera. Nangyayari yan Nangyayari yan. Even din ako nangyayari yan sa buong buhay ko. Yes, way back to the 2014, okay? Nandun ako sa Santa Mesa. Ang daming modus ko. Kaya ang dami ko na-encounter yan. Even yung mga, yung mga ganito, ninakawan na nga ako Ito, yung mga hard drive ko, para to sa inyo Kasi ito bago yung material na to. Kasi dati, mga ganito meron akong mga ito ba binili ko na to in 2016 pati. Pero working pa. Pero yung isa ko, nanakaw hard drive ko. Diba? Ang daming yan para na-distraction ako. At doon nanakaw yung aking hard drive. Hard drive pa lang yan. What for ito? Diba? Kaya sino bang posisyon ni Maxis dito? Napapaisip na modus yan. Ibis, as a big, big lesson para sa akin dapat, ako maging alerto ako. Yun ang nangyayari sa akin. Ganito ang nagpapaisip ng mga modus yan. That's normal. Okay? At ang masasabi ko dito, hindi mali ang mag-isip ng gano'n ng konteksto na nangyayari. Kasi sa Pilipinas, mga stories, totoo naman na may mga gumagamit talaga nanghihingi ng pera. Nangyayari talaga yan. Marami nagko-comment na naranasan din nila yan. Hindi lang ako, sila din. Okay? Hindi gawa-gawa yung reality dito. So, pangalawa, sa reaction ng staff, napanood natin na si Miss Patricia at ang ibang staff ay lumapit sa lalaki. Binuhat, binigyan ng tubig, tinignan ng ID, hinahanap ang contact number. Walang contact number sa ID. Burado ang ibang parte. Yun, lumang litrato nakalagay.
litrato ng bata, pero ang lalaki ay binata na. No? Iba ang address na sinasabi niya sa nakalagay na ID. Nag-attempt silang tawagan ang pamilya. Wala silang silang means na para gawin yon dahil walang impormasyon. So tumawag sila ng barangay. At anong ginawa ng lalaki nung narinig niya tatawag ng barangay? Nagalit. Tumakbo palabas, humimpas ang pinto. Ngayon mga stories, mag-isip tayo ng malinaw. Okay? Kung ikaw ay isang ordinary tao, hindi doktor, hindi psychologist, hindi social worker, at nakita mo yung lahat ng mga yan. Para sumisilip, napakatumba, bumangon, humingi ng pera. Tapos nagalit yung tatawag ka ng otoridad at tumakbo. Ano ang magiging conclusion mo dito? Malamang modus. At hindi ka masama dahil doon. Nagkamali ka sa conclusion pero hindi ka masama sa proseso ng pag-iisip. Okay? At dito ko gustong i-address na isang importante, nag-sorry naman itong si Maxilo. Okay? Hindi isang beses Hindi isang beses. Hindi dalawang beses. Hindi. Nag-public apology si Luther Barreto, nag-apologize si Ma'am Patricia, nag-apologize si Sir Brad, yung editor, di ba? Inamin nila na pagkakamali sa pag-post, sa paggamit ng salitang modus. Okay? Sa pagkagawa ng video na parang katatawanan. Inamin nila. At nag-sorry sila. Para sa akin, sincere yun. Bakit? Kasi hindi sila nagde-deny. Hindi sila nagpapalusot. Inalahad nila ang side nila at sinasabi nila kung nasaktan ang pamilya, pasensya po. Pero ang tanong ko dito, mga stories, kailan ba nagiging sapat ang sorry? Kasi para sa ibang tao, kahit ilang beses ka nag-sorry, hindi sapat eh. At dyan pumapasok ang problema. Kasi kung walang sorry na sapat sa'yo, hindi pag-unawa ang hinahanap mo. Gusto mo ng pag-iiganti. At hindi yan pag-unawa eh. Hindi yan justice. Yan ay okay. Ngayon, may pagkakamali ba ang Maxilog? Yes, may pagkakamali yun. Una, ang pag-post ng video ng ginawang content. Deleted na yun. Okay? Hindi dapat ginawang content ang isang tao na may posibleng kapansanan. Kahit sa panahon na akala nila modus, ang pag-post ng muka, ng sitwasyon, at ang tono ng video na parang, tingnan nyo, modus to, hindi tama. Kahit modus pa yan. May dignidad pa rin ang tao. Pangalawa, ang pagtawag na modus ay isang tao na hindi pa na-verify kung talagang nagmo-modus. Premature conclusion. At sa social media, ang premature conclusion ay nagiging permanent damage. Okay? Pero sa pagkakamali ba nila ay criminal? Hindi. Ang pagkakamali ba nila ay malicious? Hindi rin. Ang pagkakamali nila ay galing sa ignorance at sa kakulangan ng training sa pag-handle ng ganitong sitwasyon. At sa ignorance, mga stories, ay hindi synonymous. Hindi synonymous ang masamang intensyon. Malaking pagkakaiba ang hindi alam sa ayaw intindihin. Hindi nila alam at nung nalaman nila, nag-sorry sila. Ang tanong ngayon, sapat na ba yun? Para sa akin, ang konteksto ng sitwasyon, yes. Oo naman. Sapat na ang sorry kung sincere. Kung may aksyon at kung hindi na uulitin at mukhang ganun naman ang ginawa ng Maxilog niya, hindi nila pinagpatuloy ang pangbabash. Tinignan nila ang sarili nila. Inamin nila ang mali at nag-offer pa ang tulong sa pamilya. Ngayon, basahin natin yung post itong kapatid ng itong si na babae. Kapatid na lalaki. Ito si Ma'am Janet Lombok, bago kong basahin ng mga stories, gusto ko lang sabihin, as of recording, naka-deactivate na yung account niya, okay? So, kinuha ko lang yung video ni Bongo TV at tinag ko, ginanyan ko, at sa YouTube channel ng post niya, First of all, shout out po sa inyo. Thank you po sa
Nakita ko yung parang binasa mo at kinabot ko into text. Okay? Ito yung sinabi niya, no? Marky, ko lang, kung napapansin nyo, tinype ko to. Ito yung sinabi niya. So, sabi niya dito, no? Good day everyone sa lahat na nag-share ng video posted kay Maxilo. Kapatid ko po siya. Nakakatawa po sa inyo na nakakita kayo at nakakapanood kayo ng di normal na gawain ng isang tao. Ang aking pong kapatid ay isang autism. Normal siya kung titingnan pero ang pag-iisip niya ay hindi. He has intellectual disability. Alam po kung hindi niyo maintindihan dahil wala po kayo sa kalagayan ng pamilya namin. Siya po ay nag-aaral ng ALS. At hindi po baliw o nagbali-baliwan ang kapatid. Kahit anong papaunawa po namin sa kanya at sabi na huwag umalis ay ginagawa pa rin po niya. Kaya nga po kami tumira sa malayo para hindi na makaalis. Nakagawa pa rin po siya ng paraan. Hindi po kami nagkulang sa pag-aalaga sa kanya. Siya po ay nagwo-work para magkaroon ng sarili niyang pera. Hindi naman po siya pinabayaan. Hindi po CCTV ang makakapag-determine ng kalagayan ng bata kung peke niya ito o hindi. Lawakan po natin ang ating pag-unawa sa mga ganitong may kalagayan kahit sinong person with disability. Nila ginugusto ang kinikilos nila pero yun ang sinisinal ng katawan at isip nila. Yes po, attention seeker po ang aking kalalabasan dahil yan ang sinisignal ng katawan niya. Yung kalagayan niya at ito naman po you will never know naman talaga. Dahil wala naman pong muka ang isang PWD. Minsan mukha silang normal, nasanay kasi tayo ng gawing katatawanan ng makikita natin. Hindi po modus ang aking party. Sa lahat po nagko-comment sa video, God bless sa inyo. Sana hindi kayo magkaroon ng kapamilya na may ganitong spectrum dahil kayo di ninyo kakayanin. Maraming salamat po sa pag-unawa. Okay, mga stories, no, we all due respect po kay kay Ma'am Janet. Pag-usapan natin to ang prangka at walang paliguy-liguy. Unang sa lahat, Ma'am, naintindihan ko ang sakit niya. Okay. Naintindihan ko ang kapatid niya na involved. Okay. Naintindihan ko ang bilang pamilya. Natural lang na magalit ka kapag nakita mong ginagawang content ang kapatid mo sa social media. Naintindihan ko po yan. Okay. Di ko itatanggi ang emotions niya. Valid ang sakit niya. Okay. Pero ang emosyon, mga stories, kahit gaano ka-valid, hindi automatic na tama na lahat ng sinasabi mo dahil lang nasaktan ka. Okay? Ang sakit mo pero ang argumento mo, kailangan suriin pa rin. Kaya suriin natin. Sinabi niya, nakakatawa po sa inyo na nakakita kayo nakapanood kayo ng di normal ng gawa ng isang tao. Well, ang tanong ko sa iyo, sino nakakatawa? Ang Maxilo ba nakatawa sa video ang nakita ko? Sa video, nakita ko nag-aalala sila nagtatanong sila. Naghahanap sila ng contact number. Tumatawag sila sa barangay. Nasaan ang pagtawa? Ang editor nag-apologize na. Aminado na mali yung pagkalagay ng content. Pero ang narrative ang ginawang katatawanan, hindi accurately na nire-reflect ang buong sitwasyon. Ang masasabi ko lang dito, yes, ang pag-post mismo ng video ay maling desisyon. Pero ang pag-frame ng parang pinagtawanan nila, hindi kapatid niya. Hindi ganun kasimple. Sinabi niya, alam ko pong hindi nyo maintindihan dahil wala po kayong talaga sa pamilya natin. Okay. At dito gusto ko lang ma-post dito. Kasi ang argument na hindi mo maintindihan dahil hindi ka nasa sitwasyon ko, isang common pero problematic ang argumento. Bakit? Kasi kung gagamitin natin ang logical na yan sa lahat ng bagay, walang magiging usapan. Walang mag-uunawaan. Kasi lahat tayo, walang nasa sitwasyon sa isa't isa. Ang may-ari ng restaurant, wala rin sa sitwasyon mo. PWD ang kapatid mo. Hindi mo rin niya alam na autism ang meron.
At kung hindi rin niya maintindihan ang sitwasyon mo dahil wala siya sa posisyon mo, bakit expected mong intindihin kanya? At dito pumapasok ang pag-unawa na two-way. Kung gusto mong unawain ka, kailangan mo rin umunawa. Kung hihingi ka ng empathy, kailangan mo mag-extend din ng empathy. At ang empathy ay hindi lang para din sa mga nagkamali nang hindi sinasadya. Okay? Sinabi niya, hindi po CCTV ang makakapag-determine ng kalagayan ng bata kung pinipeke niya ito o hindi. Tama. Oo, totoo naman. Wala akong tatanggalin dito. Ang CCTV footage ay hindi diagnostic tool. Hindi nakaka-determine na mental health condition ng isang surveillance camera. Hindi rin makaka-determine ang isang may-ari ng restaurant na walang background sa psychology o mental health. Kaya nga nagkamali sila dahil hindi nila alam. At dahil hindi nila alam, nag-iisip sila ng pinaka-obvious na explanation base sa nakikita nila na mukhang modus. Pero ito ang gusto kong balikan Kung hindi CCTV ang makakapag-determine, bakit expected ng pamilya na mag-determine agad ng strangers na PWD ang kapatid nila? Sa unang tingin, sinasabi niya mismo, mukha silang normal. Kung mukha silang normal, paano mo i-expect na makikita agad sa iba na may kapansanan sila? Hindi ko pwedeng sabihin, mukha silang normal. Hindi ko niyo mahalata. At sabihin din, bakit di nyo ba na-guess na may disability siya? Contradictory yun. Sinabi niya, siya po ang nag-work para magkaroon ng sarili ng pera. Hindi naman po siya tinabayaan. Okay, sige. Hindi ko kina-question hindi ko kina-question yung pag-aalaga sa pamilya. Hindi ko inaakusahan ng pamilya na pinabayaan nila ang kapatid nila. Pero ang reality, nasa labas ang kapatid nila. May mag-isa sa gabi, may dalang bag na may cellphone at wallet ng babae. Pumasok sa mga restaurant. Mihimatay, humingi ng pera, walang contact number sa ID. Burado yung ibang parte ng ID. Lumang litrato at hindi na kamukha niya. Iba ang address na sinasabi niya sa nakalagay na ID. Ngayon, hindi ko sinasabing pinabayaan nila siya. Okay? Pero ang sitwasyon na yon, objectively, ay risky. Hindi lang para sa restaurant, para sa kapatid nila mismo. Okay? Paano kung hindi restaurant na napunta niya? Paano kung may masamang loob na nakakita sa kanya? Paano kung nanakawan siya? Paano kung nasaktan siya? At dito ang tanong ko sa pamilya, hindi bilang pang-atake, kundi bilang genuine concern. Kung alam nilang ganyan ang kapatid nila, nakakatakas na pumupunta sa mga hindi kilalang lugar, na humingi ng pera sa mga strangers. Anong safeguard ng nakalagay? Kasi ang pag-aalaga, hindi lang siya sa intention Nasa sistema rin. Nasa precaution. Na-update ba ang ID? May emergency contact number ba? May identification na malinaw para kung may nakakita sa kanya, alam kung kanino ko kontakin. Hindi ko sinasabing kulang sila. Pero sinasabi ko na sistema na proteksyon ay may pwedeng ma-improve. At sa halip na magalit sa mga nagkamali sa pag-identify, siguro mas productive na tingnan kung paano maiwasan ng maulit ang sitwasyon. At ngayon, mga stories, ang pinakabaging sa akin ang buong post ni Ma'am Janet, sana hindi kayo magkaroon ng kapamilya na may ganitong spectrum dahil kayo hindi nyo kakayanin. Mga stories, di ako magkakaroon ng malakas na opinion dito, okay? Yung statement na yan, kahit galing sa sakit at frustration, ay hindi isang argumento. Yan ay isang sumpa. Okay?
yan ay isang pagsasabi na sana dumaan kayo sa hirap ko para malaman nyo. Ang ganong pag-iisip, kahit gaano ka-understandable ng pinagmulan, ay hindi nakakatulong sa usapan, hindi nakakatulong sa awareness, hindi nakakatulong sa advocacy. Kung ang goal mo ay pagkaroon ng mas malalim na pag-unawa, ang publiko sa autism at intellectual disability, hindi mo maa-achieve yan sa pamamagitan ng pagsumpa na sana dumaan sila sa hirap mo. Ma-achieve mo yan sa pamamagitan ng edukasyon, ng maayos ng diskurso, ng pakikipag-dialogue, at hindi ng pakikipag-away. Kasi ang usapin ng pagdemanda, sabi ng pamilya, ready daw sila dumaan sa legal. Sige, karapatan naman karapatan nila yun eh. Pero ang tanong ko dito, ano ang idedemanda? Nag-post ang kapatid nila sa social media na may maling akusasyon ng modus? Pwede. Pero, na-take down na ba yung video? Nag-sorry na ba yung Max Silog? Nag-public apology na ba? Oo, sa lahat. So, ano ang habol? So, anong point doon? Kasi, sa batas mga stories, no, ang remedy ay proportional ng sa damage. Kung nag-sorry na, kung in-acknowledge na ang pagkakamali, kung in-offer na ng tulong, kung i-take down na content, ano pang gusto mong mangyari? Anong gusto mong point? Okay? Gusto mo bang magsara ng restaurant? Gusto mo bang mawalan ng trabaho ng mga tao doon? Para sa prinsipyo? Anong prinsipyo? Na hindi ka pwedeng magkamali? At dito ang pragmatic na tanong dito, no? Sino bang mananalo sa magdedemandahan? Walang mananalo dito. Ang pamilya gagastos ng pera sa legal fees na pwede sana mapunta sa pag-aalaga ng kapatid nila. Ang Max Silog gagastos din yan. Ang abogado na mananalo at ang kapatid na PWD, wala na rin magbabago sa sitwasyon niya. Ang mas importante na approach dito ay accept the apology. Mag-demand ng concrete actions. Katulad ng updated ID. Katulad ng awareness training para sa establishment. Katulad ng partnership sa LGU para sa PWD support. Yan ang productive. Hindi ang nagdedemanda para sa ego. At ano pinakamasakit kung sasabihin dito? Pero kailangan kong sabihin dito hindi obligasyon ng buong mundo na palaging maintindihan ang kapatid mo. Sorry pero totoo yan eh. Ang mundo ay hindi design para palaging i-accommodate ang personal na sitwasyon ng bawat isa sa atin. Ang mundo ay gumagana ng ang averages, ang norms, sa systems at ang mga tao, kahit may mabuting intensyon, nagkakamali. Lalo na kung ang sitwasyon at ambiguous ang sitwasyon na yan, dahil sa pinaka-open-minded na tao yan, kung makakita mo ang CCTV footage na yon, mapapaisip ka eh. Hindi ka masama kung mapapaisip ka, masama ka lang kung ang nalaman mo na ang totoo. Hindi ka pa rin na nag-a-adjust eh. At ang Max Silog na yan, nag-a-adjust, nag-sorry, nag-acknowledge, at nag-offer ng tulong. Ang pamilya, ang tanong ko, nag-adjust din ba sila? O nag-double down ang sa galit? Kasi, ang pag-unawa, ulitin ko two-way. Kailangan mo ring unawain ang mundo. Kailangan mong tanggapin ang magkakamali. Ang tao sa kapatid mo na makapagkalmahan siya na hindi naman tao, may training na autistic awareness na hindi lahat ng tao ay nakaka-recognize sa intellectual disability sa unang tingin. At kapag nagkamali sila at nag-sorry, tatanggapin mo. Dahil ang pagtanggap ng sorry ay hindi kainaan. Yun ay katandaan ng pag-iisip. Huwag tayong maging self-serious. Huwag tayong maging self-serious. Huwag tayong maging entitled sa pag-unawa ng iba. At habang hindi tayo handang unawaan sa kanila. Kasi kung gano'n ang sistema dito, walang pag-unawaan eh.
At kung walang mag-uunawan, lahat tayo talo dito. Kaya mga stories, ito masasabi ko lang dito Itong tos ka buong issue na to. Pasensya na kung kailangan natin imayin itong usapin nila. Pero natatagal lang kayo Kaya mahaba ito, halos 30 minutes na ito. Okay? Una, sa Maxilog, nagkamali kayo sa pag-post, Nagkamali kayo sa paggamit sa salitang modus ng walang verification. Nagkamali ang editor sa tono ng video. Pero nag-acknowledge kayo, nag-sorry kayo. At kung totoo ang sinasabi niyong tumutulong kayo kahit walang camera, respeto ko yun. Ang aral dito, bago kayo mag-post ng kahit ano sa social media na may involved na tao, pag-isipan ng 10 beses, think twice, not double, not triple, ulit-ulit. Okay? Kasi ang internet, kasi ang internet, hindi mako-forgive kahit sorry ka na. Ang internet ay may sariling korte at walang due process yun. Okay? Pangalawa, ito yung sa pamilya ni Kuya, ni Lozano, naiintindihan ko yung sakit nyo. Okay? Naiintindihan ko yung frustration nyo. Pero ang pag-unawa na hinihingi nyo sa mundo, kailangan nyo rin ibigay. Kung nagsasorry at ang nagkamali, ang sincere, ang apology, tanggapin nyo. At sa halip na mag-focus ng paghihigante, mag-focus kayo sa protection ng kapatid nyo, i-update ang ID, lagyan ng emergency contact number, koordinasyon ng barangay, koordinasyon ng DSWD. Yan ang actionable. Yan ang makakatulong. Hindi yung pagdemanda. Pangatlo, sa publiko, sa ating lahat, ang autism ay intellectual disability ay hindi nakakita sa mukha, hindi nakakita sa itsura, hindi nakaka-determine ng CCTV, hindi nakaka-determine ng strangers, hindi nakaka-determine ng may-ari ng restaurant. Kaya kung burden ay nasa sistema, sa gobyerno, sa LGU, sa barangay, hindi na magkakaroon ng proper identification, proper support system, proper awareness campaign. Hindi sa individual na may-ari ng kainan na paglulutong sa kusina. At panghuli ng mga stories sa lahat na nagko-comment na makapag-delete na lang, hindi ko sabihin yan. At may katulad na salita, kayo ang tunay na problema. Okay? Hindi ang Maxilog, hindi yung pamilya, kayo. Okay? Kasi ang cyber B-word ay hindi opinion. Yan ay kaharasan. At walang konteksto ng pag-justify niyan. Ang aral sa lahat na ito, mag-unawaan tayo. Pero ang pag-unawa ay hindi one-way street. Okay? Kung gusto mong unawain ka rin. Kung gusto mong i-respect ang kapatid mo, i-respect mo rin ang nagkamali na hindi sinasadya. At kung gusto mong magbago ang mundo, simulan mo sa sarili mo. Hindi sa pagdedemanda. Hindi sa pang-bash. Sa pang-unawa yan. Yan ang totoo. Yan ang diretso sa punto. Walang sugarcoat, walang palibig-ligoy. Stories, salamat sa pakikinig pa pananood dito. Kung may opinion kayo, ilagay nyo sa comments nyo. Agree ka man kayo o hindi, welcome kayo dito sa aking channel ng Mario Stories. Basta maayos ang usapan, walang bastusan at walang pananakot. Kung gusto niyo mga ganitong diskusyon, mga topics na yan, stay to the point, walang paligoy-ligoy. Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa baba. Okay? Attention nyo sa video nyo kung may kaibigan kayo, at sa mga pamilya nyo na magkaroon ng maayos ang usapan, hindi away. At mga stories, meron tayong membership na basta join nyo lang kayo. Meron tayong first low as 39 pesos. May plan tayo, may 39 pesos, at saka 159 at saka 399. So, yung 39 pesos, yung mga early videos ko, mapapanood yung mga fresh from the rendering. Okay? Mapapanood yung yan. Okay? So, kaya napapansin mo, ang dami pong members course dyan dahil ay ang dami pong diskurso ang dapat natin pag-usapan. At shoutout pala dito sa baba dito. Okay, shoutout sa iyo. Okay? Yeah, so, as always, mga stories. Thank you and have a good member store. Bye!